Gawan natin to ng paraan. Pagdating sa karelasyon, tila walang swerte ang ina ni Jenny. Kaya minabuti nilang mamuhay ng tahimik at magsimula ng bagong buhay. Pero ang trahedya, panay ang sunod sa mag-ina. Paano kaya nila matatakasan ang sunod-sunod na bangungot kung ang mismong salarin ay nasa pali-paligid lang? Kuya, pakiangat pa tong bandang kaliwa. Oh, Nay, ano sa tingin niyo? Oh. Ang ganda naman, anak! O, diba? Sige ho. Ano bang pangako ko sa inyo? Di ba babawi tayo? Kaya nga ako namasukan para may patayo to. Ikaw ang swerte ko. Pati na rin yung kapatid mo. Nambobola si nanay, oh. Nambobola. Naku, hindi. Totoo yan. At higit sa lahat, Mahal na mahal kayo. love na love kita, anak. Pati na rin tong kapatid mo. Siyempre. Ganda. Ganda-ganda ng tindahan natin. Nay. Saan na kaya kayo? Gabi na eh. Mga 30 minutes pa, anak. At magbibilang ako ng pera. Gina. Bili po. O, tamo, sabi siya may bumibili. Sunod kayo na ya. Yes, oo, anak. Ano po yon? 2 yosing ako. Nay, pabili nga po ng soft drinks. Sige na po, Nay. Naunaho lang po kami. Last na po to. Sige na nga. Oh, ito. Hoy, anong ginagawa mo? Nay, ano nangyari sa inyo? Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Aray. Akala ko, anak, makakabawi na tayo. Bakit ganun? Lagi na lang ganun ang nangyayari sa atin. Nay, ang importante, buhay kayo. Kaya natin to. Eh, ang dami mo na kasi babayarin sa ospital, anak. Nay, unang isipin yun. Kaya kung gawa ng paraan yun, okay? Kaya tama na. Meron na ho akong trabaho sa bayan. Eh, yun nga lang, hindi ako masyado makakauwi. Pero alaga naman kayo ni Jack. Kailan ka ba mag-uumpisa sa trabaho mo? Sa makalawa, Nay. Kaya magpagaling kayo, ha? Promise, anak. Mamimiss kita. Ako rin. Opo, sir, malapit na ho ako. Dala ko na yung mga kailangan. Sige ho. Miss, tagal ka naman nagtatrabaho doon sa lugawan. Kasi lagi ako kumakain doon, masarap lugaw eh. Oo, bago lang ho ako doon. Sabi ka na nga ba, bago ka lang doon eh. Hindi kasi kita nakikita doon eh. Ako, pasensya na po, ah. Bakit ngayon ka lang? Naku, sir, sorry po. Traffic talaga eh. Oo, ang traffic ko talaga. Eh kung bilisan mo, hindi ka naabutan ng traffic. Opo, pasensya na po. Ay! Ano ba naman yan? Yan pa naman ang kailangan natin. Ano ba, Jenny? Dinadampot mo pa talaga? Nakita mo nang nadumihan eh. Sorry po. Ay, akin na po. Lagi ka na lang ganyan, hindi ka natututo. O paano mangyayari sa atin yan kung ganyan na lang palagi tayo? Sige, bayas ka na rito. Hindi na kita kailangan. Huwag ka na babalik, ha? Ayoko na makita magmumukha mo rito. Nagdadala ka na lang kabisita sa tindahan ko, ha? Naiintindihan mo? Huwag ka na babalik dito.
Huwag ka sumigaw. Huwag ka sumigaw. Pasensya na. Ako to, yung nasakyan mo kanina. Kasi nakita ko kasi umiiyak ka eh. Kaya sinundan na kita eh. Kako, baka kailangan mo ng tulong. Hindi ba okay lang po ako? Sige na, hayaan mo tulungan kita. Delikado yung lugar na to. Delikado maglakad mag-isa eh. Okay lang ho ako. Saan ka ba pupunta? Sa bahay po nung kaibigan ko. O sige, tara. Ihatid na kita doon. Sige na. Hindi pa nga pala tayo nagkakilala. Ako nga pala si Jerry. Ako si Jenny. Jenny, di hayaan mo nang tulungan kita. Ha? Saan ba yung bahay ng kaibigan mo? Alam mo, naawa talaga ako sa'yo kanina eh. Habang naglalakad ka, habang umiyak mag-isa. Alala ko tuloy anak ko. May anak ko kayo? Oo, babae rin yun. Kaya ganun na lang siguro yung pag-aalala ko nung nakita kita. Ang hirap maging babae. Sinabi mo pa. Kaya yung kanina yung dadaanan mo, naku po, daming loko doon. Kasi sumama ka. Teka, nasa na tayo? Parang hindi dito yung daan. Di ba? Saan mo ako dadalhin? Hindi dito yung daan. Itigil mo yung kotse. Itigil mo. Tumigil ka! Wish ko lang Tulong! 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 Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako dito! Hoy! Mahimik ka nga! Parang awan niyo na po. Pakawalan niyo na ako. Kunin niyo na yung mga gamit ko, yung mga bari ako. Pakawalan niyo lang ako. Para ano? Para sumbong mo ako sa polis? Hindi po. Hindi ko po kayo susumbong po. Eh wala eh. Nandito ka na rin lang. Mabuti pa, tuloy ko na lang yung binabala ko sa'yo. Parang awan niyo na po. Maawa kayo sa akin. Di ba may anak din kayong babae? Pero wala ka naman. Aray! Ako ko! Huwag ka naman pahabol! Pareho lang tayo mapapagod eh. Tawan mo! Migil ka na. Migil ka na. Migil ka na. Ha? Hindi naman kita sasaktan eh. Ha?
Kumain ka. Kumain ka! Tragis, tatamaan ka sa akin eh. Kain! Alam mo, ganda mo talaga eh. Alam mo, sayang lang yung ganda mo pagka sa lugawan ka lang. Kung ako sa'yo, sundin mo lang naman yung lahat ng sasabihin ko eh. Magkakasundo tayong dalawa. Sarap ba? Buti sa akin ka napunta. Tapos ka na? Baka na yan. Sandali lang. Pwede bang makinig ako kumain? Oo, hintay mo ako. Saan ako pupunta? Hintayin mo ako dyan. Ma. Saan mo? Ay! Ah! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Ale! Ale! Tulungan niyo po ako! Panawan niyo na! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako! Wish ko lang. Ale! Ale! Tulungan niyo po ako! Panawan niyo na! Tulungan niyo ako! Teka lang! Ito ba hinahanap mo? Ha? Ha? Walang tutulong sa'yo dito. Kulit mo. Palabasin niyo ako! Palabasin mo ako dito! Walang tutulong sa'yo dito. Tumahimik ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! 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 Tulungan niyo ako! Boundary na nga sa mga pagsubok itong si Jenny. Matapos ang trahedyang nangyari sa kanyang ina, eto naman at nakidnap ng isang taxi driver. Paano niya malalagpasan ang bangungot? Diyos ko. Tulungan niyo po akong makalis sa impyernong to. Kailangan po ako ni nanay at ng kapatid ko. Tulungan niyo po ako. Tulong. Oh. Kumain ka, ha? Busin mo yan. Tignan mo yung itsura mo. Payat mo na, oh. Hindi ka na maganda. Ang pangit mo na. Sinasabi ko naman sa'yo, eh. Sundin mo lang yung mga gusto ko. Magkakasundo tayo. Eh, takas ka ng takas. O, yan ang gagawin ko. Eh, di bugbog sarado ang abot mo. Sige na!
Ano? Tapos ka na ba? Ano to? Ah! Aray! Ah! 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 Banda ka sa akin! Patay yung babae sa akin! Masawin kita! Ano ikaw ay abuta ko? Papatay kita! Yan ang bagay sa'yo, hayop ka! Dapat ka makulong sa impyerno! Kawawa naman yung bata ko. Vera! Vera! Vera, yung anak mo! Vera! Anak ka! Nangyari sa'yo, anak mo. Nangyari sa'yo, anak mo. Wish ko lang 6 na taon na ang nakararaan. Pero animoy larawang nakaukit sa isipan ni Jenny ang gabing binaboy siya ng isang estranghero. Nais na sana niyang lumaya, makalimot at ilabas lahat ng ito sa kanyang dibdib. Parang nababaliw na po. Gusto ko na rin po nung magbakamatay eh. Kasi di po alam ng mama ko. Kahit na asawa ko ngayon, hindi niya po alam. Kasi ayoko madagdagan yung ng mama ko, problema. 2 na ang anak ni Jenny ngayon sa kanyang naging asawa. At dahil mahal na mahal niya ang kanyang mag-aama, batid niyang wala dapat siyang sikreto na itinatago sa kanila. Pero kung ikaw ang nasa katayuan ng tampok na ilaw ng tahanan, papaano mo sisimulang ilahad sa iyong mga mahal sa buhay ang isang madilim na nakaraan? Pero ko pag may asawa na ako, baka mandiri din sa akin. Ganun. Kaya di ko po nasabi sa kanya. Ipaalam ko po talaga sa kanya kasi mag-asawa na po talaga kami. Dapat nga walang lihiman. Pero yung na po, handa na po talaga ako. Sana matanggap din niya. Nakipagkita kami sa buong mag-anak kinabukasan sa isang kalye sa Quezon City. Doon sila nakatanggap ng isang address na dapat nilang puntahan. Pero dahil hindi nila kabisado ang pasikot-sikot dito, pumara na lamang sila ng taxi para ihatid sila sa lugar kung saan sila pinapapunta. Buti na lamang at pasahero-friendly ang napara naming taxi. Ma'am, dito na po sa Pagita Garden. At katulad ng sinong mabait na driver, kapag may naiwan ng pasahero, siguradong isosoli nito. Hindi naman to sa akin, kuya. Pero habang tinititigan ni Jenny ang iniabot ng taxi driver, unti-unti niyang napapansin na pamilyar na nga ang liham na nasa picture frame. Sa wish ko lang po. Masaya po talaga. Sobra. Salamat po.
Nagdalawang isip na nga raw noon si Jenny kung itutuloy niyang ipadala sa amin ang kanyang liham. Naging mahirap po ikwento yung nakaraan ko kasi hindi ko pa napaalam sa asawa ko na yung nangyari sa akin. Doon na parang nagkaroon ng lakas ng loob si Jenny na ikwento sa asawa ang kanyang madilim na nakaraan. Sana matanggap ko, mahal. Naghahasa po ako ng taxi driver dati. Hindi ko ba sinabi sa'yo kasi matakot ako baka hindi mo ako matanggap. Lalo na yung may anak ko tayo. Okay lang naman. Basta, lang yung gumawa. Mauli na. Kasi baka makaano pa yun ng iba. Ganun pala yung nangyari sa kanya. Ginawa ko na. Tanggap ko po sila. Wala akong umugabago doon sa akin. Salamat. Sa higpit ng yakap ng kanyang asawa, alam ni Jenny na magiging maayos din ang lahat. Sobrang saya dahil natanggap din niya po. Para mas lalong maliwanagan ang mag-asawa sa pinagdaraanan ni Jenny, isang abogado ang ipinakausap namin sa kanila para sa payong legal. Maari kasing iniisip ni Jenny na baka huli na ang lahat para mapanagot ang may kagagawan ng pangahalay sa kanya. Since ilang taon nang nakalipas, kailangan na dumaan sa prosecutor's office, at saka yung police kailangan ng investigahan at kailangan kumuha ng warrant bago siya arrestuhin. Kung mag-decide ka na ngayon, habulin mo ngayon, pwede pa rin naman kasi 20 years po ang prescriptive period niyan. Sapat na ang narinig ni na Jenny para mapagtanto nila na hindi pa sila tuluyang tinatalikuran ng katarungan. Attorney, ngayong nakapag-usap na po tayo, mas matapang na po ako ngayon na makamit po yung hustisya. Sana po tulungan na lang po ako ng Diyos na magawa ko po ito. Maraming salamat po. Hindi dapat nagtatago ang mga babaeng biktima ng karahasan dahil parating may handang makinig at tumulong na makamit ng biktima ang hustisya. Hindi pa tayo tapos ha, dahil ang hiling mo Jenny na bagong pagkakakitaan, eto at kasadong-kasado na. Mula sa mga gamit sa pagtitinda hanggang sa mga mismong paninda ng iyong merienda stand, eto at ready na para maiuwi mo sa iyong tahanan. Sulit na sulit po yung pagpunta ko dito para sa anak ko po. Mag-iipon po para may panggastos din sa amin. Mas Vicky, marami pong salamat. Napakasaya ko po. Sana po marami po kayo matulungan. Kasi naipalabas ko rin po yung naramdaman ko. Alam na rin po ng asawa ko nangyari. Tsaka tanggap na rin po niya ako. Yun po ang pinakamalagang ngayong araw na mahal kita. Kasama mo ko sa lahat ng bagay. Para sa mga tunay na nagmamahalan, minsan hindi na kailangan ng mahabang paliwanagan. Bagamat matagal nang pinangarap ni Jenny ang pagkakataong ito, sulit ang kanyang mahabang paghihintay. Dahil maipagpapatuloy na niya ang buhay na hawak ng kanyang mahal na asawa, ang kanyang mga kamay. Hanggang ngayon daw, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang salarin sa pagkidnap kay Jenny. Pero tuloy ang buhay para kay Jenny, na pilit hinihilom ang mga sugat ng kahapon sa tulong ng kanyang bagong pamilya. Saludo kami sa iyo, Jenny, sa iyong katapangan at katatagan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Ito na marahil ang isa sa pinakamahihirap kong ginawa at sobrang gulo-gulo. Kakain na tayo. Kakain na tayo. Uy, ang sweet naman din ng nanay at tatay. Lalo yung mga bata sa labas, ayusin niyo yan. Sinabi na mo ganun tumala! Anong ginagawa ng asawa ko?
Demonyo kayo!